Sound check. Sound check. Sound check. Okay. So mga kapatid, ngayon ay tayo ay mag-aaral ng isang, tawag sa GBC, kapag naandun ako, isolated lesson. Ano? Para nakakalungkot, isolated, nag-iisa. No? Pero ibig sabihin lang, ay isang leksyon lang ito, just for today, hindi ito series. No? Medyo pahinga muna tayo sa series while we prepare for the next round. But for now, ang gusto kong ibahagi sa inyo ay tungkol sa pagbabalanse, no? Balancing our Christian lives. At itong paksa na ito ay dahil na rin sa maraming pagbabago nangyari in the last few years, lalo na nga itong after the pandemic, during the pandemic, and post-pandemic, ay maraming adjustment sa ating mga buhay na hindi natin nararanasan nung una. At ngayon ay siguro hanggang ngayon, marami pa rin nag-a-adjust. Pero not just because of the pandemic, kundi just because so many times we feel na parang yung Christian life natin, parang sabi nga, tayo ay parang anong tawag dito, yung cross, yung tumutulay sa isang lubid. No? Pag minsan parang gano'n nararamdaman natin because of so many responsibilities, we feel na parang tayo ay di natin parang malaman kung kaya ba nating ibalanse ang iba't ibang mga gawain sa bahay, sa school, trabaho, sa church. Pag minsan parang na-overwhelm tayo. At kahit sa mga opisina, ay meron tayong tinatawag na work-life balance. Maraming mga tao, isa ito sa mga sinisikap na ma-attain sa mga opisina na magkaroon tayo ng sinatawag na work-life balance. At especially nga ngayon, maraming working from home, medyo kakaiba yung sitwasyon, parang yung kanilang trabaho nasa bahay at yung bahay nasa trabaho. So pag minsan nagkakaroon ng mga kalituhan at gusto nating mabalanse yung ating mga buhay sa pang-araw-araw. And so ito yung ating titingnan ngayong umagang ito. Una sa lahat, yung losing balance, yung kailan tayo, kumbaga, na nahihirapan na balansehin. And then, second, yung mga biblical principles that will guide us, paano natin mamimaintain yung balance na ito ng iba't ibang mga tungkulin natin. And finally, some practical tips. So first, paano ba pwede mangyari, lalo na nga ngayon, sa ibang tinatawag na new normal ng ating mundo after the pandemic? Well, maraming mga practical na manifestasyon ito. Una sa lahat, maaring isang tatay na nagtatrabahong mabuti pero na-neglect yung family niya. So yun, nawala yung balance. Masikap nga siya, maaring sinusunod niya yung sinasabi sa Bible, go to the ant, you sluggard, o magpakasipag tayo. Kasi kung masipag ka, normally, pagpapalain ka ng Panginoon. So talaga nagsisikap siya. Sinisikap niya sundin. Na-neglect naman niya yung kanyang family. Maaaring isang estudyante na parang masyado namang active sa church, active sa evangelism, work, pero bumabagsak naman sa kanyang mga kurso sa eskwelahan. Ito ba ay tama? Ito ba ay nahulog na-imbalance na ang buhay ng mananampalatayang ito? Maaaring isang business person na lumalago ang business, kumikita ng marami, pero napabayaan ng kalusugan. Mataas ang blood pressure o kaya ang cholesterol, mabigat ang timbang. So napabayaan, nawala yung balance. Or even some events in our lives. Like ang pagkawala ng isang minamahal, maaaring sakit na biglang dinanas. So na-upset nito. Kasi normally, naghahanap tayo ng balance. Ang tawag minsan dito, equilibrium. Di ba? Sa buhay mo, pag may mga pagbabago, hinahanap mo yung maibalansi mo ulit. So, bumalik ka dun sa equilibrium. Pero pag matindi yung pangyayari sa buhay natin, pwedeng ma-upset, mawala yung nakasanayan natin, yung balance. Now, recently, yung pandemic, talagang maraming medyo na-imbalance, nawala sa comfort zone. Yung dating tatrabaho, merong regular cycle, napasok sa school. Pero ngayon, gaya ng alam natin, iba-iba na. Kaya even yung mga school, pag minsan walang pasok, modular, o kaya hybrid, o kaya
Yun nga, sa bahay muna, kagaya ngayon, kagaya last month, no, sa Laguna, biglang dineclare na wala mo nang pasok. Yung mga bata, lahat sa bahay. No? So again, na-upset. No? Meron akong mga dalawang staff na may mga anak na maliliit na part nung nasuspend, nung masuspend pala yung work, o kaya pag walang pasok, nasisira yung schedule nila. Kasi nasa bahay sila, nag-work sila, yung mga anak nila nasa school, so medyo balanse. Biglang dumating yung mga bata, 1 linggo din lang kasama. Di mayat-maya, takbo ng takbo dyan. Kailangan nilang disiplinahin. Pumunta sa Zoom, mag-modular. So, even yung work nila, na-upset, no? Na-imbalance. At ito ngang mga, mga sitwasyon na ito, ay medyo may mga peculiar temptations. No? Itong mga study, work-home setup. No? Marami sa atin, nagtatrabaho sa mga, let's say, outsourcing, BPO. So, usually working from home, may mga peculiar temptation ito. Halimbawa, ang sabi ng isang, presumably, isang Christian, for someone like me, si Liza, who is used to spending most days on campus between classes and the library, estudyante ito, being at home is a real motivation killer. No? So, ito yung isang estudyante, nung, nasuspend yung klase, biglang sa bahay muna, di pwedeng pumunta sa klase. Sabi niya, nawawala yung motivation niya kasi nasa bahay lang siya. Alam niyo naman sa bahay, pag nasa bahay ka, minsan, medyo iba yung mode mo ron. Maaring namamahinga ka lang, gusto mong naglilibang, maaring napapakain ka ng sobra, nasa bahay lang katabi mo lang yung ref. So, maaring gano'n, maraming distraction, Or take Umberto, every aspect of my daily routine, sabi niya, has changed. Nagbago yung aking daily na routine. Even though it hasn't been easy, I know it's necessary for everybody's safety. Yung nga, dahil maring pandemic, maring earthquake, pag minsan bagyo, sa ating bansa, ang dami, na pwedeng pagmulan ng pag-suspend ng klase o opisina na pupunta ka bigla sa bahay. So, So, in school, at work, usually kasi, yung meron tayong structure, naka-structure yung ating gawain. Dahil, siyempre, office yan, school yan, kunwari, 9 to 10, English class, 10 to 11, math, 11 to 12. So, more or less, naka-struktura na. Kaya tuloy-tuloy na yung tuloy-tuloy na yung trabaho mo. Hindi ka na nag-iisip, ano yung gagawin ko? Kasi naka-plansya na yon para sa'yo. Ganon din sa opisina. May meeting ako ng 10 o'clock, 12 o'clock, lunch break, 1 o'clock, meron akong kailangang i-orient na mga bagong staff. 2 o'clock, meron akong meeting ulit. 3 o'clock, medyo may break time. So, naka-structure yan. At yung loss of routine na ito ay nagkakaroon ng imbalance. Kasi naghahanap tayo palagi ng equilibrium. Gusto mo palaging makarating sa isang state na nababalanse mo. Hindi lang totoo sa tao yan. Kahit sa mga tinatawag na sa nature, yung mga ecosystems, forest, o kaya lake, pag may mga disturbance, hinahanap niya ulit yung balance o equilibrium. Palaging ganon. Siyempre, gusto mo kasi nasa lugar ka na okay yung functioning. Kaya parang inilagay ng Panginoon sa atin yan. Kumbaga, kanyang nilagay sa DNA natin na talagang parang hinahanap natin itong equilibrium na ito o balance. Again, some examples kung ano itong mga pwede mangyari. Sabi ni Niam, I'm finding it very difficult to concentrate in them itong mga online lecture halimbawa o kaya online work. Being in a non-designated space like a classroom means I get easily distracted. Madali siyang ma-distract. Go on my phone, more, might open new tab sa computer kasi nakaharap ka sa computer, isang pindot mo lang, pwede ka nang pumunta sa ibang mundo ng internet. So, madali kang ma-distract. And so, itong distraction na ito, yung mga ibang mga bagay na pwede mong gawin, can lead again to imbalance. Kasi ang dami-daming pwede mong puntahan, pwede mong gawin, so nawawalan ka ng balance sa iyong buhay. Another example is, sabi ng isang nagpatotoo, even family members can represent distraction. Family member, kasama mo sa bahay. By talking to you, innocently asking questions, it can be hard to say no. Sabi niya, to loved ones. Halimbawa, working from home ka. Tinanong ka ng anak mo,
Oh, mami, ano bang ating ano? Daddy, ano bang ating ganito? Ano ba yung sabihin nito? Assignment ko na ito. Eh, syempre, ang tendency mo sagutin yon, eh, may ginagawa ka rin. So, medyo nawala na yung ano mo, ano, nawala na yung concentration mo. And therefore, even yung household members natin can disrupt, no? Pwedeng makaabala. No, alam mo, nasa isa kang dormitoryo na magkakasama kayo, eh, work from home kayo lahat. 4 kayo sa kwartong yon o sa condo na yon, apartment na yon. Eh, siyempre, may kanya-kanya yung ano, minsan meron nagtanungan, eh, medyo narinig mo, somehow nagkwentuhan, eh, na-interest ka na rin, nawala ka na doon sa ginagawa mo, ano, doon sa concentration mo na yung dapat sana ginagawa mo. Okay, another parang testimonya, social media and text ping, no? You with notifications and the temptation to respond can pull at your attention. Ito, alam na natin ito, ano? Yung social media, yung internet nga, pwedeng ma-upset, ma-imbalance, mawala yung ating balanse sa pang-araw-araw nating buhay dahil doon tayo nahihila. At lahat naman siguro tayo nakaranas niyan, yung mga nagtatrabaho sa bahay, no, 'di ba? Minsan meron ka mamamahinga ka lang. Now again, hindi masamang mamahinga pag minsan talaga pwedeng ang pahinga mo eh medyo magbasa ka ng news, ano, kasi after usually mga 1 to 2 hours daw, yan yung pinakasagad, mga around 2 hours. Kailangan na nating medyo mamahinga, otherwise bumababa na rin yung ating ating ability to think. Ito yung mga nasa bahay, no? Na sa opisina at ang trabaho ay halimbawa nga computer, nag-iisip, no? At may iniisip. So pag minsan kailangan talaga mamahinga ka, ma-break mo, say tumayo ka, minom ng tubig, maglakad ng konti, magkape, para pag upo mo ulit, yan, makakabuelo ka. Pero yung maya't maya, pinuputol mo, medyo mahirap yan, lalo yung mga sa estudyante, kasi medyo mahirap bumawi, mahirap ibalik yung concentration, no? Na malaking delay ang nangyayari. Kami, yung mga nagpiprepare ng message, mga pastor, siyempre, ang aming trabaho, mag-aral. No? Eh, alam namin yan, pwedeng malibang at yun nga, ma-upset, ma-imbalance tayo. Now, ito, another testimony ng isang estudyante. It's so hard as an art student to find inspiration and motivation and to get our creative juices flowing, being stuck in our house all day. Yan, art student siya, no? Kailangan niya ng creativity, no? Baka iba sa atin, nasa arts, music, art mismo, painting, or kung ano mang artistic work. Eh, sabi niya, nawawala daw yung motivation. So, pag nawala daw yung motivation, in short, wala ka ng gana. Di ba? Yan tawag natin sa Tagalog. Ako walang gana. Wala nang gana ako dito. So, pag hihina na yung energy mo, parang madi-discourage ka na, hindi ka na makaka-move doon sa iyong ginagawa. Okay. Ito pa, ang isang patotoo. Sabi naman ni Sela, some students, again, office worker, pwede nating ipalit, may lack adequate internet access altogether or even at home, a home computer. At yan, marami nakakaranas yan. Ano? Ngayon, in these scenarios, maintaining any semblance of learning environment would be nearly impossible. Kasi alam mo nga, mahina yung internet mo. Pag minsan, kasi kami, work from home din, biglang merong magte-text, medyo humihina sa internet sa aming area. Down yung Globe or whatever, Smart o PLDT. So, hindi ako masyado makakaano sa mga meeting. So, nagwa-warning na sila. So, itong mga technical difficulties na ito, may imbalance ka. Kasi nakaset na yung schedule mo, di ba? Diba, meeting ka, ganito, kailangan mo internet kasi mag-zoom ka sa mga office mate mo, bigla kang nawalan, hindi mo ngayon malaman, ano ba yung gagawin ko, no? At maya, paikot-ikot ka na lang, may kung ano ginagawa ka, maya, naubos na yung oras, kasi nga nasira yung schedule, na imbalance, no? Alright, so, ayan, just to, so makita natin, dahil nasa bahay ka, kunwari, marami sa atin, wala kang boss, wala kang teacher, pag nasa office ka, yung boss mo o teacher mo, nare-refocus yung attention mo. Di ba yung mga bata, di ba, magugulo. Okay, iba na yung ginagawa. May teacher yan. Class, quiet. No, let's concentrate sa work natin. Okay, sa office, alam mo may boss ka, merong deadline, may meeting kayo, kailangan kausapin. So, tsaka, siyempre, mahihiya ka. Diyan yung boss mo. Lalo sa office, magkakatabi kayo. Wala ka naman doon, nag-i-internet ka lang o naglalaro ka ng video games. No, siyempre, kitang-kita. In fact, meron kaming staff na discipline namin. No, kasi
na-warning nga namin. Kasi nahuli siya, nakikita siya, siguro akala niya, hindi siya nakikita. Alam niyo naman, minsan may mga reflection dyan. Pag pala nasa office, naglalaro. Naglalaro. So, maya, sinumbong sa amin. Inisyuhan namin ng memo. Pag office hours, kailangan nagtatrabaho tayo. So, and eventually, nag-resign yun. Kaya kasi siguro ganun siya. Actually, may kaya yun. In fact, na-realize namin nung namin, napakayaman pala nung family niya, nung staff na yun. Siguro, dahil di naman niya kailangan ng pera talaga, parang sabi lang ng magulang niya, magtrabaho ka. Kaya siguro nag-work sa amin. Kaya yun, naiinip, naglalaro. Akala niya, di siya nakikita. So, ayun, walang teacher, kahit nga mebo, kahit nga sa opisina, kagaya nga ng staff namin, may kasama na didistract pa. Isipin mo kung nasa bahay lang yun. At doon siya mag-isang nagtatrabaho, supposedly. Yan. Wala ring classmates or office mate na yun nga, pwede mag-remind sa atin ng mga assignment, deadline. Pag napasok ka, nasa school ka, syempre, marami kang groupmate. Yung ating report, deadline na, magkalimutan yung part mo. Ganon din sa office. O kumusta yung reservation natin nung sasakyan? Nagawa mo na ba? Di ba? So, andun yun, merong mga, naaalala mo yung mga trabaho mo. And, so, itong lack of support na to, kasi wala kang supporting group na nakapalibot sa'yo, pwede rin ma-imbalance ka. Kasi nag-iisa kayo, wala nang nagkaklase, wala nang office mate na pwede magpaalala sa'yo. So, again, it can lead to imbalance. Okay, so yan yung mga background. Bakit natin ito pinag-aaralan? Marami ngayong mga sitwasyon at na pwede tayong mawala ng balanse bilang mga mananampalataya. So ano ba yung ating dapat na tandaang mga biblical principles para ma-maintain natin o ma-regain natin yung equilibrium na tinatawag o kaya i-balance sa ating buhay? Now, one thing to note, at ito na pag-aralan natin recently dito sa isang Theotalk dito, kung yung maalala, yung providence of God is always at work. Yung pangangalaga, yung providential care, yung control ng Panginoon sa ating mga buhay, gaya na rin ang sinasabi sa Romans 8:28 na sana sa ulo ng marami sa atin, na lahat nga ng mga bagay ay nagkakatipon-tipon para sa kabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos, yung mga anak niya. Those who love Him, mga anak niya, nagkakatipon-tipon yan for those who are called according to His purpose. Yung mga tinawag ng Diyos, sinisigurado niya by the providence, by His prayer, by His power, by His ordering of our daily events around us para sa ating ikabubuti. So, pag may nagbago sa atin, di lang naman yung pandemic, gaya na banggit natin kanina sa introduction, pwedeng biglang nag-ibang trabaho, nawalan ng trabaho, pwedeng nagkasakit, pwedeng nawala ang minamahal, na biglang nagbago yung buhay natin, ay hindi ito nangyari ng just like that, Kumbaga, walang control o walang sense, parang basta na lang nangyari. Hindi ganun 'yan sa isang mananampalataya, because we know that it will ultimately lead for our good and the ultimate glory of our Lord. So, check natin 'yon. So, hindi tayo kumbaga nangangapa na ano ba ito nangyari? Saan ba ito papunta? Bagamat maraming uncertainties, pero hindi tayo o makakatiyak tayo na ito ay ultimately sa ating ikabubuti. So, some things to note. Number one, balance does not mean equal priorities all the time. Hindi ibig sabihin ng balance ay kunwari isang oras sa trabaho, isang oras sa pamilya, isang oras sa church, isang oras yan. Palaging pantay-pantay. Alam natin, sinabi mismo ng Panginoong Jesus, Matthew 6:33, another favorite memory verse, "But seek ye first," sa Old King James Version, "but seek first," ating ESV, "the kingdom of God and His righteousness." And all these things, kasi ang context nito yung pagiging aburido, o pagiging balisa sa mga bagay sa mundo na ito. Anong kakainin, anong dadamit, etc., etc. So, sabi ng Panginoon, huwag kayong gumaya sa mga hintil o sa mga di mananampalataya. Kasi ang mahalaga sa atin, seek first the kingdom of God. So, may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa iba. So, hindi ibig sabihin, pantay-pantay lahat, but balance means, makikita natin na ang pagbalanse, and again, nakita natin to sa recent series din ng ating kapatid, for everything, there is a season.
and a time for every matter under heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to pluck up what is planted, a time to kill, a time to heal, a time to break down, and a time to build up. In short, may kanya-kanyang season yung mga bagay. No, hindi ibig sabihin lahat kailangan natin gawin pantay-pantay. No, kundi may mga bagay, no, na kailangan nating unahin. Now, isa rin kailangan nating tandaan, sabi sa buhay ng ating Panginoon mismo, Luke 2:52, yung kanyang paglaki bilang isang bata, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Pansinin nyo, with God and man. Dalawa yun, ano? So, may mga tungkulin sa Diyos at sa kapwa-tao. No? At yan ang ating dapat mabalanse. No? Marami tayong mga tungkulin, iba-iba yan. Kailangan nating mabalanse. At pag minsan, pag mali yung ating priorities, doon nagkakaroon din ng imbalance. So, pag tinignan natin sa Bible, ang isa pang mapapansin natin ay ina-assume ng Biblia na may balanced life tayo o na ating i-pursue yung balanced life na ito. In what way? Ang isang halimbawa, no? 'Di ba may mga commands sa husband and wives, no? So may tungkulin ka, hindi lang sa Diyos, kundi sa iyong kapwa-tao, sa iyong karelasyon na asawang lalaki o babae, sa ating mga magulang. Tayo kung anak tayo, meron tayong responsibilidad. Sa mga anak natin, kung magulang tayo, at even sa ating mga supervisor o employer, o kaya kung employee tayo, supervisor or employee, boss and employee, lahat yan meron tayong mga tungkulin. So, kailangan yan, magampanan natin ang lahat ng ito. So, merong mga tinatawag nating panglupa, mga mundane, mga pang-araw-araw, makalupa, meron ding spiritual na mga disciplines na tungkulin natin sa Diyos. So, again, we must grow in favor both with God and with man. No, pareho nating kailangang ma-satisfy ito. And the more mature a Christian becomes, mas nakikita natin yung balance habang lumalago sa biyaya. Di ba? Yan ang napapansin natin. Pag sinabing, uy, immature pa yung Christian na yan. No? Di ba? Kahit nga sa tao, kahit nga hindi Christian, immature pa yung ano yan, yung lalaki yan, yung babae yan. Ang isang palatandaan na masabi mo immature siya, maaring may imbalance. Kunwari, gasta ng gasta, hindi ba alam mag-budget. So, na-imbalance yung kanyang finances. No? O kaya, panood ng social media, video games, napabayaan ng pag-aaral. O yung imbalance. No? Pero pag sinabi natin, ay, ang Christian na yan, mature yan. No? Okay na okay yan, mature na yan. Eh, ang isang palatandaan, kaya natin nabanggit yun, nakikita natin may balance. No? Hindi sobrang kumain, hindi naman nagpapakagutom, natutulog naman ng maayos. So, nakikita ba may balance, ano? Hindi nawawala sa church, very faithful, pero hindi naman napapabayaan ang trabaho, okay naman ang family niya, uy, mature yan. No? So yun, may balance kasi tayong nakikita doon sa buhay niya. And ultimately, of course, this balance is a fruit of the grace of God through the Spirit's work. Hindi ito natin makakayanan sa sarili lang natin. No, kaya nga merong the fruit of the Spirit, no? Ay yun ang makikita natin sa Galatians 5:22-23, no? So, yan ang kailangan nating So, ito yung mga biblical principles na pwede nating makita na nagpapahayag, no, na may balance, may season, yung lahat ng mga bagay, may mga tungkulin tayo, iba-iba yan, both with God and with man. At lahat yan ay pwede tayong magulang, pero anak din tayo ng magulang natin. Nagtatrabaho rin tayo. Pwedeng boss tayo doon, pero meron din nasa ilalim natin, tayo ang boss. So, ang dami, no, na pwedeng maging roles natin o callings natin, at lahat ito kailangan nating ibalanse, no, so that we grow in favor or tayo nakakalugod sa Diyos at maging sa ating kapwa. Okay, maaaring iba sa inyo nabasa, hindi ito Christian book, pero naging bestseller ito, aklat na ito. Sino rito nakakita na? O kung hindi man nabasa, nakita nyo na may librong ganito. Alam itong librong ito. Taas nyo kamay nyo, mga kapatid. Okay. Yung iba, hindi mahilig sa keso. Move my cheese. No? Okay. Naging famous itong libro na ito. Napakaikli dito. No? Andaling basahin. Maikli lang kasi ito eh. At ito ay kwento ng mga daga. No? Yung mga daga, rats or mice. At itong mga dagang ito, siyempre, mahilig sa keso. Supposedly, ano? Di ko alam kung totoo yan, ha? Na talagang keso ba ang hilig ng mga daga. Pero apparently, mahilig itong mga dagang ito sa keso. Minsan, so meron silang
merong isang lugar na maraming keso, doon sila kumakain palagi. Ngayon, isang araw, dumating sila doon sa lugar na yon, siguro doon sa, doon sa kusina, kung saan nakatira yung mga daga, nagulat sila, wala na yung keso. Nagulat sila, wala na yung keso. And from what I recall, matagal ko na nabasa ito, 20 years ago na siguro, so hindi ko na matanda lahat ng detalye. But from what I recall, dito sa aklat na ito, iba-iba ang reaksyon ng mga daga. May mga daga na nagprotesta. Ibalik ka keso. Ibalik ka keso. No? May ikot sila nagprotesta. No? May mga iba na frustrate, ayoko na, dito na lang ako, wala nang keso. You know? So maraming reaksyon. Pero ang pinakamagandang reaksyon ay yung mga daga na naghanap ng panibagong keso. Ayun. So, ayun daw, sa buhay daw, ganun din. Pag may pagbabago, marami tayong reaksyon. Baka mag-complain tayo, reklamo, wala tayong ginagawa. Protesta tayo, sige, balik ka keso. Tapos, andun lang din tayo. So, nagbago yung buhay natin, ang hinahanap pa rin natin yung dating keso. No? Pero ang mga daga daw na, kumbaga, nag-survive, again, parable ito, no? Talinhaga or even allegory, ay yung mga hinanap agad ng keso, panibagong keso. Kasi wala na eh. No? So, wag na tayo, bakit walang keso? No, ganoon na yung iba eh. Okay, balik ang keso, nagprotesta. No? Nagtatanong, bakit? Pag minsan, alam mo yung tanong na bakit? Sa amin ni Sister Heidi, palagi kami nagpapaalalahanan. Alam mo, pag minsan walang sagot yung bakit eh. Mas maganda yung tanong na how. No? Na wala na yung keso, paano tayo hahanap ng bagong keso? Wala na eh. No? Wala na tayong magagawa. At tanong tayo ng why, paikot-ikot tayo, hindi natin masagot. Kasi pag minsan, hindi na-reveal ng Panginoon. So, yan yung libro. Okay, balik tayo sa lesson natin. So, we need to find this new equilibrium. Kung maghanap tayo ng panibagong keso, kung ito yung gagamitin nating, sabi nga, paradigm or modelo, itong aklat ni Spencer Johnson na ito. Naging bestseller to, by the way. No? In fact, 10th anniversary edition itong some take longer to adjust and some quicker. Ayan. Kaya mahirap i-regain yung balance. Merong mga madaling mag-adjust. Kumbaga sa mga daga, ito yung naghanap agad ng panibagong keso. Hindi na nag-intay, hindi na nagpaikot-ikot na sinayang yung oras. At yun nga, kailangan yung tinatawag na resilience. Kasi sa konsepto ng resilience o pagiging matibay, medyo mahirap i-translate sa Tagalog. In fact, yung aming NGO, nag-survey kami, actually sa buong Pilipinas, ano ba yung konsepto ng resilience. Kasi nga, walang equivalent na eksakto sa Tagalog. So, ang dami namin nakuha sa Bisaya, sa Luzon. Ang isang naging larawan ay yung parang kawayan. Yung kawayan, di ba? Pag bumagyo, pag hinangin, yung kawayan, talagang humahangin, halos dumapa. Pero pag wala na yung hangin, ang bilis, nakakabalik. Ano? So, yan daw, resilient yan. Ibig sabihin, hindi matibay. Yung matibay kasi parang hindi gumagalaw. No? Yung resilient ay talagang, kumbaga, nagagalaw, talagang naapektuhan ka, pero nakakabalik ka. Yan din kasi ang konsepto, yung mga iba sa nakag-aral sa biology o ecology, ay yan din ang konsepto ng resilience. Pag meron tinanggap na stress, nakakabalik sa original state o sa former state. Okay? Anyway, yun yung punto. Pag, siyempre, lahat tayo nasusubok, may mga imbalance, hindi natin maiwasan. Kung magkasakit ka, siyempre, talaga may imbalance ka. Pero yung resilient, yung nakakabalik agad dun sa dating nakakahanap ng panibagong equilibrium or panibagong balance sa kanyang buhay. Ngayon, so ano nga ba itong balanced life na ito? Well, kung titingnan natin, ito, from an article to sa Medium. Yung Medium, isang gaya ng alam ng marami sa inyo, isang parang website na maraming mga articles, magaganda, ang mga articles, paborito ni Sister Heidi yan, actually. So, a balanced life doesn't mean giving equal time to everything every day. Di ibig sabihin, balance, o sige, 1 hour ka, 1 hour, lahat, tigo 1 hour. Hindi ganun. Again, nakita na natin kanina yan. It means recognizing the key areas that matter most. Again, kahit hindi Kristiyano ito, I don't know kung Kristiyano yung sumulat, pero tama yung sinasabi niya na kailangan i-prioritize natin. Yan din yung sabi, seek ye first the kingdom of God. Kunwari, it can be work, family, in our case, faith, our faith, health, rest, and intentionally making space for each of them over time. Ayun. Meron kani-kanyang spasyo, kani-kanyang allocation ng ating oras at lakas, yung time and resources, naka-allocate base dun sa ano yung mahalaga. Again, sabi nitong writer,
It's about living in alignment. Ayan, with your values and priorities. Eh syempre, tayo bilang Kristiyano, seek ye first. Yan ang ating priority, no? So, pero ang general principle, yung balanced life, ina-align mo yung iyong priority, ay yung iyong resources, time, money, sa yung mahalaga sa iyo, yung bina-value mo. Again, magkakaiba yung mga tao, depende sa tao, no? Pero tayo bilang mananampalataya, syempre ang ating priority ay una sa lahat ang Panginoon Diyos. At again, sabi nitong article na to, may mga pillars daw ang balanced life. No, it can be work, school, you contribute to society, family, family and relationships, you spend time with your loved ones, connect with them. Spiritual life, again, para sa atin, ito pinakamahalaga, nurturing a relationship with God. Sa ating kalusugan, taking care of body and mind. And rest and recreation, enjoying life, relaxing. So, hindi naman, kahit naman Kristiyano ka, ito rin yung mga major areas na ating ginagalawan. So, dapat meron tayong ganitong balance. So, you can ask yourself, syempre sa atin, pinakamahalaga, is my spiritual life growing? No? And then, am I contributing to society through my work? Yung bang work na ginagawa ko, nakakaambag sa kapakanan ng lipunan, no? Yung bang family ko, maganda yung relationship ko sa family ko, maaaring sa aking parents, o kaya sa wife, husband, children, okay ba? Health, napapangalagaan ko ba yung katawan ko? Di ba, sobra yung pagkain ko, o kaya di ba nagkukulang? And then, of course, meron bang time for rest and recreation? Yan nga yung isang topic natin sa singles camp just 2 days ago. No, merong time na binibigay ang Panginoon sa atin para mag-enjoy ng mga bagay sa mundong ito. Okay, ngayon sa more Christian perspective, pwede nating sabihin na yung balanced life is not doing all things in moderation or equally. Again, yun din, hindi siya pantay-pantay, but rather it is faithfulness in one's responsibilities in each area of life, yung calling natin, or callings, plural, according to Bible or biblical priorities. So yung priority natin, kung saan natin ilalagay ang ating time and resources, dapat ginagabayan din ng Biblia. Ano ba yung priorities ng Biblia? Dapat yun din ang ating priority. Kagaya din nung nakita natin doon sa article sa Medium, so may mga personal, may mga family, work, church, community. Personal is of course our personal relationship with God, number one. Our, sa ating family, mga obligasyon, sa ating trabaho, sa ating church, sa ating komunidad. No? Ito yung mga priorities. At dito natin titingnan kung ano yung mga mahalaga nating gawin. And tingnan natin, yun nangyari sa isang incident sa Bible, kung paano makikita natin yung parang kahalagahan itong tamang priority. Sabi ng Panginoon, sabi ng magkapatid na Mary and Martha, ito yung binisita nila, yung kapatid nila ni Lazarus, at bumisita ang Panginoon, Luke 10:38-42, a very familiar passage. Sabi ni Mary, Panginoon, baliwala ba sa'yo na yung aking kapatid na itong babae ay hinahayaan ko na lang ang maglingkod? Kasi siya na lang yung nag-abala sa kusina. Si Martha ang may sabi nito. So, sa kusina, andun siya, nagluluto, siguro mahilig siya magluto, siya na yung nag-aabala, naghahain ng mga pinggan, kutsara. Yung kanyang kapatid, andun lang nakikinig sa paanan ni Jesus, si Maria. No? Kaya sabi niya, tell Mary, sabi ni Martha, to help me. No? Ikaw na mag-utos. No? Siguro, pinakisuyuan niya, ayaw makinig. Pero sabi ng Panginoon, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. Ito yung nawala yung balance. Marami kang pinagkakaabalahan. But one thing is necessary. Ito yung priority. Martha, marami tayong obligasyon. At nakikita ko, marami kang ginagawa. Abala ka sa maraming bagay. Nawala yung priority mo, yung sense of priority. Mary has chosen the good portion. Ayan. Napili ni Maria, yung tamang priority. Ano yun? Yung makinig muna sa Panginoon at that moment in time. May panahon ng pagkain. Pwede tayong kumain ng, siguro, yung pagkain niyahanda ni Martha, masyado naman. Siyempre, para sa Panginoon, baka naman masyadong Again, magandang lesson to, yung mga nag-host sa atin. Minsan, we want to be hospitable, we want to host other believers. Pag minsan, nasusobrahan yung lakas natin, nauubos sa kusina, pagdating doon sa bisita, hindi na natin makausap. Dahil pawisan tayo, pagod na pagod tayo. Teka muna, akala ko ba, kaya tayo nag-host para tayo makapag-fellowship.
pero hindi na makapag-fellowship kasi abala sa kusina. So, well, that's an aside. Pero ang ano natin is, ang point natin ay mismo ang Panginoon ay pinakita na mayroong priority dapat. Hindi natin dapat gawin lahat ng mga bagay necessarily. At sa kanyang buhay, pinakita rin ng Panginoon and rising very early in the morning. Ito yung ang Panginoong Jesus, no? Kaya nakita natin, Mark 1, nag-series ang ating kapatid yan. While it was still dark, yan, madilim pa lang, he departed, went out to a desolate place, and there he prayed. Ayun, napakaganda ng halimbawa. No, hindi naman sinabing gawin natin to, pero ipinakita, ito yung gawain ng ating Panginoong Jesus na pinapakita na inuuna niya ang communication and fellowship with the Father, yung devotion niya sa Ama, inuuna niya. No? At again, this sets a good example para rin sa atin. Okay, ngayon let's get practical. Ano ba yung mga tips na pwede nating magamit? No? One, let's seize opportunities presented by the new normal. Ito yung new normal pa rin, yung after the pandemic. No, bagamat again, it can mean the new situation. Nagbago yung buhay natin, may pangyayari, nagbago. Seize the opportunity. Kasi may mga new opportunities na mag-a-arise pag nagbago yung ating sitwasyon. Bagamat ang hirap makita pag minsan, agad-agad. Ano-ano yun? There could be new learnings, new ministries, new hobbies even na pwede natin gawin sa bagong sitwasyon na ito. We can seek mutual help and accountability with family and brethren. Maghumanap tayo ng aayuda. Hindi kailangang mag-isa tayo. Remember, growth in sanctification is a communal effort. No? Kaya nga may church. Ang paglago sa pananampalataya ay gawain ng isang church family, kagaya natin. Hindi tayo mga Lone Rangers, hindi tayo James Bond type, hindi tayo Jason Bourne, di ba? We are born again, but not Jason Bourne, right? Pinanganak tayo magmuli para magkaisa tayo, no? At magtulangan sa isa't isa. Okay, the other thing is realize na may mga physical, emotional, intellectual, and spiritual needs tayo sa ating buhay. No? Kailangan, may mga iba-iba tayong pangangailangan na kailangan ito ma-address natin. No? Pag kasi nagkaroon ng imbalance, meron kang napapabayaan. No? Halimbawa, puro ka na lang mahilig ka sa exercise, sports, physical. Puro sports ka na lang. Very healthy ka nga, ang ganda ng katawan mo, pero ang hina naman ng spiritual na katawan mo. Dahil mas napupunta sa physical. And so on. No? So, we have to keep each aspect of life healthy. Kailangan malusog lahat ng aspeto. Ayun yung balanced life. No? Ano man yung ating obligasyon, ano man yung ating tungkulin, o ano man yung pangangailangan ng ating iba't ibang aspeto ng pagkatao natin bilang mananampalataya, ay naa-address natin. Example, of course, alam na natin to, no? Overeating can lead to health risk. So, mapapabayaan. Mental stress. Pwedeng ma-stress tayo mentally, emotionally, kung merong mga mapapabayaan tayo sa ating buhay. Okay, here's one article from the gospelcoalition.org na sinulat ni Sarah, yung 6 marks, sabi niya, of a healthy, well-balanced Christian life. No? Ito yung, again, mga palatandaan naman. No? Una sa lahat, sabi niya, it prioritizes seeking God. Ayan, nabanggit na rin natin kanina. Ano? Yung healthy Christian or spiritual life ay ang unang pangunahin na binibigyan ng diin ay ang kanyang kaugnayan sa Diyos. Seeking God, ang sabi ni Sarah. It serves your family and close friends well. So yung buhay na to na healthy ay naglilingkod sa family at sa mga, siyempre, yung mga malapit sa kanya, yung mga circle of friends niya. It engages in daily toil that serves God and neighbor. Again, yung parang kanina society, no? Yung benefit ng lipunan ng ating Diyos at ng ating kapitbahay. Loving neighbor, loving God above all, and our neighbor as ourselves. Includes actively serving in a local church body. No, yun daw malulusog na Christian life ay meron tayong paglilingkod. Siyempre, bottom line yan, ang minimum niya, nakaka-attend tayo sa mga services, sumasamba tayo, pero kung meron tayong panahon pa,
pwede pa rin tayo maglingkod. Of course, yung iba, may mga anak, maliliit pa, o kaya may mga, for some reason, ay limitado ang oras nila. So, depende yan. Ano? Huwag natin pipilitin. Kasi balance nga, ano? So, iba-iba yung obligasyon, tayo nakakaalam ano yung ating kakayahan para maglingkod. At kasama rin dyan, sabi pa rin ni Sarah dito sa article niya, is yung, yan, brother. Medyo nasa mid yung ating ano. Yan. Caring for your own health, it engages your mind and imagination regularly. So, physical health, physical yon. Yung huli, mental. Mahalaga rin yung may mental, exercise. No? Alam mo, si pastor, yung isa kasama kong pastor, dito sa singles camp, nagulat ako, ang kanyang palang exercise para makarelax siya, mental exercise, nagbubuo siya ng puzzle. Na 1,000 pieces. May puzzle pa siyang binuo 3D. May puzzle pa lang 3D. Sabi ko, pastor, gano'n katagal mo ginagawa yan? Thousands yan. Sabi niya, buwan. It takes months bago niya mabuo. Meron daw siyang parang plywood na doon ang kanyang libangan. Pag medyo pagod na siya, nag-aaral siya, prepare na sermon, gusto niya mag-relax, titingnan niya yung puzzle. Okay? So, now, I'm not saying na lahat tayo mag-puzzle. Okay? Baka hindi natin type yung libangan na yan. But yun nga, mental, imagine yun, baka kahit na, yun nga, nag-a-advance na sa age, ay fit na fit pa rin. But also remember that, that we will regularly fail. Huwag tayong magkaroon ng unrealistic expectations. In the side of heaven, ay makasalanan pa rin tayo at talagang babagsak tayo sa ating mga balance. Kasi di ba sabi natin kanya parang tumutulay sa kable, no? Nagbabalance. May panahon talaga, sabi natin, kasi mahina tayo, sabi nga, tutumba tayo. Mawawala yung balance natin. Pero tandaan natin, we are still accepted in Christ. At therefore, we must seek His forgiveness. Kung may mga panahon na nawawala tayo sa balance, nagkakasala tayo, nasisira yung ating mga tungkulin, hindi natin nagagampanan lahat, and we must not give up. Huwag tayong mag-give up, kasi nga, natural yan. No? Lalo na yung mga bata pang mananampalataya, siguro mas malimit kayong ma-imbalance, but as you grow in maturity, by God's grace, dahan-dahan yung makakalkula. Dahil kilala nyo na yung sarili nyo, alam nyo na yung mga weaknesses nyo, alam nyo yung mga strengths nyo, so ma-organize nyo yung buhay nyo na mas may balance over time. Now, ultimately, our daily struggles reflect the condition of our spiritual life. Kung ano yung mga daily struggle natin, ay larawan lang yun nung ating maturity sa pananampalataya. And therefore, we have to seek to grow in the grace of balancing our lives. Hihingin natin sa Panginoon, panalangin natin, Panginoon, bigyan mo ako ng ganung buhay. Kaya nga mahalaga rin, maganda yung church, maganda yung may community tayo of believers. Kasi merong mga mas nauna sa pananampalataya, siguro makikita natin yung buhay nila, makikita natin, ay ganun pala, ganda nung ganun, balance, nagagampanan. So, meron tayong mga modelo na pwede nang gayahin. No? Unlike kung nag-iisa ka, na mananampalataya, parang madali ka ma-discourage, walang tumutulong sa'yo at wala ka rin makitang pwede ba talaga ito? Kaya ba talaga? Pero kung meron kang mga kasama sa church, nakita mo na babalansin nila, so magkakaroon ka ngayon ng courage na, kaya pala. Kahit mahirap, lalo na yung mga dumaranas sa pagsubok. Pero balance pa rin. Hindi sila, kumbaga, natutumba sa kanilang buhay pananampalataya. Then we are encouraged. Pero kahit matumba, nakita natin, bumabalik sila, again, it encourages us as well. At Philippians 4 verse 11, sabi nga ni Pablo, not that I am speaking of being in need, for I have learned. Napakahalaga ng part na yun. No, kasi pag be content lang ang ating naging emphasis, teka muna, hindi ako kontento Hirap na hirap ako, hirap nito. Hindi ko maramdaman yung contentment. Parang imposible ito. Pero kung makita natin yung I have learned. No, even si Pablo, the great apostle Paul, the Paul na nakita ang Panginoong Jesus, nagpakita sa kanya. At siguro tinuruan siya nung 3 years na parang may silence sa buhay niya. Siguro talagang nagkaroon siya ng very close fellowship with Christ. And yet, this very great apostle has to learn. Ibig sabihin, hindi ito naturalmente o natural sa kanya na kontento siya. Kailangan niyang matutunan ito. At yung contentment, napakahalaga niya sa balance.
part of the reason bakit na-imbalance ang marami, nawawala yung contentment. Siyempre, pag diskontento ka, may gagawin kang, pipilit mo, ano yung gusto mo, discontented ka no? Pag minsan, doon tayo nagkakaroon ng imbalance. Okay, so finally, last slide, tandaan natin na Jesus changed the course of history. In a way, na-imbalance yung buong mundo, no? Nung dumating ang ating Panginoong Jesus. At binago rin niya yung buhay natin at nagbago ang lahat, no? Dahil nga sa kanyang ginawa, sa kanyang buhay, kamatayan, paglibing at pagkabuhay magmuli, ay nagbago ang lahat. At dahil dito, may kakayahan tayo, no, na ma-regain yung balance, no, na magkaroon ng balancing buhay bilang mga mananampalataya. Balance according to the scriptures, no? Having right priorities, seeking first the kingdom of God. Yun yung balance na hinahanap natin sa ating mga buhay. Okay, so with that, yan nagtatapos yung ating leksyon. Ngayong umagang ito, meron tayong ilang mga minuto para kung meron kayong mga karanasan, especially yung karanasan, are welcome to share. Ano yung naranasan nyo, paano kayo na-regain ng balance, o paano kayo na-imbalance. Huwag kayong mahiya, share natin para matutunan yung mga kapatid natin how to deal with balancing the Christian life in a way na pleasing to God. Hindi yung balancing lang in a worldly way, but balancing in a Christian way yung ating mga buhay pananampalataya. Okay, any questions or sharing any experiences na inyong naranasan na paano kayo na-imbalance, at least na-identify nyo, ito pala yung root cause or ito pala yung naging dahilan at paano nyo na-overcome. Okay. Feel free to share, mga kapatid. Or reflection. Yeah, Deacon Jojo. Iba ito do sa sinasabi ng mga Gen Z na work-life balance. Ito, tama brother, no? So parang katulad, kasi nga, work-life, Pero sabi nga nila, even yung work-life balance, sina-challenge ngayon ng ibang, sa secular, hindi lang sa, gaya ng alam siguro ng iba sa inyo. Pero yung ating pinag-aaralan ay yung Christian balance, no? As a Christian. Ano yung tamang perspektibo sa balancing buhay? Kasi sa mundo nga, yung work-life balance, sige, nag-work ka ngayon, pero may oras ka pa rin sa iyong yung quality time, sa iyong anak, pamilya, and so on. Again, di naman masama, pero para sa kanila, yun lang yun. No? Pero para sa atin, hopefully nakita natin yung mas malalim na pananaw na we are trying to prioritize, seeking first the kingdom of God and not neglecting our duties before God. No? Mga tungkulin natin sa banal na kasulatan din. No? So yun yung balance na hinahanap natin. Putting right priorities without neglecting yung ating mga tungkulin. Siguro yun yung summary ng ating balance. No? So hindi lang work-life ito. No? It's the whole life, Christian life balance. Okay, other questions or other mga karanasan, baka may gusto kayong ibahagi, kayong mahiya na ibahagi ito. Baba? Yes, Sister Esther. On this side. Share ko lang, yung pong sa akin, parang ang daming mga seasons ng buhay ko na, yung parang nai-imbalance, even yung sa church life. Like, nun pong kasi yung teenager pa lang po ako, naging Christian ako. So, nung kabataan ko, very active ako sa napakaraming ministries. Tapos, nung kinasal na kami, nung nag-asawa na po ako, tapos nagka-family, parang ang naging struggle ko po noon, yung meron na akong family life na kailangan tutukan, pero yung ministries ko, ang dami pa din. Kaya dati parang yung naiintindihan ko yung mga singles na, dami nilang ministries, very busy sila. Pero yung ang naging struggle po sa akin, yung nag-adjust po ako na I have to shift my priorities between family and yung before na very active in so many church ministries. Ayun, tapos naman po, yun ngayon, nung nag-homeschool na po kami, so nabago na naman. And then yung isa pa yung sa career ko before na nag-work ako sa office, tapos may anak, tapos working from home, yung mga ganun. So napakaraming changes na
yung parang akala mo okay ka na, parang settled ka na, tapos biglang mababago na naman. And then, na-realize ko po na ang isang nagiging struggle ko po noon, or nagiging cause, nagiging kasalanan ay yung nagko-complain ako, na parang lagi kong sinasabi, this is not ideal, parang gano'n na. Hindi ito yung ideal situation, ganyan. So, napaka-helpful po nitong lesson na kailangan nga po, we have to be resilient, to adjust, parang gano'n. Ayun po. Tapos ang question na rin po, ang naririnig ko po palagi ngayon, lalo na sa mga younger generation, yung pag meron nga po, yung parang feeling nila injustice. So parang ang nagiging response ng iba ngayon, na lalo na yung mga bata, na parang sasabihin nila, sa halip na mag-adjust ka, dapat ipaglaban mo yung dapat, parang gano'n. So paano po yung Christian response na balancing on that aspect? Okay. Well, number one, doon sa experience ni Esther, thank you for sharing. Kasi napakagandang example niya, lalo nga yung mga singles na naging married na sila, talagang radical yung change and adjustment. At dito nga yung hahanapin natin muli yung balance para makabalik tayo doon sa equilibrium ng isang mananampalataya. And meron nagsabi, there's nothing constant but change. Alam niyo na yan, And therefore, sa buhay natin, talagang asahan natin na may magbabago. Hindi natin pwedeng i-control lahat na talagang, kumbaga, smooth sailing. Talagang ang daming pwedeng mangyari. So napakaganda ng karanasan na yon na natuto. Kung paano siya natuto dito sa ganitong sitwasyon. Pero yun naman yung kalumang tanong, mahalaga rin yan. In fact, ang susunod nating series of lessons sa Bible class is based sa aklat ni John Stott na addressing yung issues that we confront as Christians and what to do about it sa society. Hindi natin sinasabi na totally wala na tayong gagawin. Kung merong mga injustice, kung merong mga napapansin tayo sa lipunan, bilang mga mananampalataya, meron din tayong role na mag-improve yung ating kalagayan bilang mga mamamayan. At paano natin gagawin yan? So hindi naman necessarily masama na maghanap tayo ng justice. So yan ang magiging napakahalagang paksa natin given yung maraming issues ngayon, even politically sa ating bayan. So, pero ingatan din natin na yun na nga, parang yung mga daga na wala nang ginawa kundi mag-protest, magsabi, naglulupasay, injustice ito, walang katarungan, pero wala namang ginagawa. So medyo mahirap din yung balance na yan, sister. So that's something na hopefully matututunan natin as we go into our next series. God willing, baka sa December or baka January na, but we'll see kung December masimulan natin yung tungkol sa more of justice, social issues, and ano yung pwede natin gawin bilang mga mananampalataya. Okay, anything else? Yeah, we have two more here. Si Manolo ba yan? And then si Japet. Yeah. Pastor, ang akin palaging tanong lang. Ang example lang isang balance ng, iba't iba tayong pamumuhay kung paano tayo nabubuhay. Sa bawat lifestyle ng isang tao, may kinalaman ang gobyerno kung paano siya nagbibigay ng mga rules. Parang hirap ipaliwanag ng aking naiisip. Kasi bilang isang tao na ako, example, wala akong mataas na pinag-aralan, tapos marami akong naririnig na mga illegal, kung ano-ano. Para sa akin, parang nalilito ko kung paano ako gagalaw. Pastor, parang nahihirapan ako. Yeah. Pwede talagang mahirapan tayo, kung may mga iba-iba tayong naririnig. Kaya mahalaga, ang marinig natin primarily ay yung banal na kasulatan. Kaya yun ang ating pinag-aaralan, para yun ang gagamitin natin, para maunawaan natin ano ba yung nasa likod nitong mga nangyayari sa ating lipunan. Si Brad, mahirap talaga yan. Hindi ka madali. Brad, Japet. Yeah, Brad. Hello? Yan, Brad. So, dun sa about lang din sa how we react po dun sa mga circumstances na nawawala po yung ating yung common norm, ganyan. Kasi usually ang reaction natin talaga frustration. Talaga gagalit kayo, tapos either magagalit, malulungkot, madidepress, ganyan. Tapos sa base po sa experience ko po, okay din talaga na to pause, reflect, rest. Kasi usually dun sa pag-pause na yun,
Doon po tayo nakakakita na, pwede ko pala siyang tingnan sa ganitong perspective, pwede palang ganito yung solution. So, important po yung mag-pause muna and then saka po tayo saka natin i-solve yung nangyari or yung situation po na. Ayan, okay. Maganda nga yung pag-pause, ano? Para nakaka-reflect ka, nakikita mo, ano ba? Okay, last question, Sister Carol. Sa harap. Pastor, hindi naman po question. Thank you po sa lesson. Siguro po yung nakita ko doon, yung accountability between you and God. So Yeah. kung si God ay may kanya-kanyang rule na binigay sa atin bilang tao, siguro po Pastor, yung personally sa akin, as mother. Yeah. So ano bang ginagawa ko sa loob ng bahay? So, Okay. lagi ko pong nasa isip na, ito ba ay kalooban ng Panginoon? Ikalulugod pa ng Panginoon ito? So, Yes. lagi pong para siguro yung isang encouragement din talaga na laging i-considered yung accountability natin sa Lord. Yes. Pagising sa umaga, yun yung malaking lesson sa akin na dapat talaga, first priority is the Word of God and prayer. So bilang isang nanay, pagising mo ng umaga, maraming pumapasok na sa isip na kailangan gawin na ito kasi papasok ng mga bata, papasok ang asawa, kailangan may pagkain na. So, ang hirap pong ibalanse bilang isang magulang. Yeah. Pero salamat sa Lord kasi yung mga bagay na ito, pinakita sa akin as Christian, yung grace ni Lord, yung blessing as Christian ay nandun yung pagbalanse. Kasi nga, ay nakikita mo yung sarili mo na, this is my role, accountable ako sa Panginoon kung hindi ko gagawin, especially yung spiritual na kalagayan ko. Yeah. Yan lang po, Pastor. Thank you so much, Sister Carol, no? At tama yung accountability, napakaganda. Tandaan niyo yung salita, accountability, ano? Actually, mamaya, yung ating mensahe mamayang hapon is all about related yan, ano, sa issue ng accountability, ano. And tama yan. If you are aware na may accountability tayo sa Panginoon, yun ang magagabay para i-balance natin. Kasi aminin natin, hindi madaling magbalanse. No, meron tayong mga natural tendencies na pag wala tayong accountability mindset, ay madali tayong matangay ng mga gusto natin. Alam mo, mahilig kayo sa video games, talagang puro video na lang ang gagawin nyo. No? Again, hindi masama ang video games. That could be a healthy part of your life. Pero pag nawala yung control and sense of accountability, yun na, mawawala na. Pag isang nanay, nawala yung accountability, gusto pang matulog, siyempre, sarap matulog, hindi gigising na maaga, walang pagkain yung mga bata, mag-aalis ang gutom, alis yung asawa, wala pang baon o pagkain. So, tama yan, ano? Yung sense of accountability, yun ang magbibigay ng disiplina. Kasi kailangan ng self-discipline dito and self-control para maging balanse. Otherwise, palagi kang mahuhulog sa imbalance kung wala kang ganung sense. Thank you so much for sharing, sister. Okay, so with that, eksaktong 10 o'clock na, lampas na nga. Tayo manalangin, mga kapatid, pasalamat tayo. Our Heavenly Father, thank you so much sa inyong paalala na tunay nga na bilang mga mananampalataya, may iba-iba kaming mga obligasyon na kayo po ang nagkaloob sa aming sarili mismo, sa aming mga pamilya, sa aming iglesia, maging sa aming lipunan at sa aming pagtatrabahuhan. Nawa, Panginoon, tulungan niyo kami na magkaroon ng tamang sense of priority, sense of accountability sa inyo, una sa lahat, maging sa aming mga kapwa, mananampalataya at kapwa-tao. Pagpalain niyo po ang lesson na ito sa amin, may apply namin nawa ito sa pang-araw-araw na buhay namin. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.